Confirmed na SP Cayetano may malaking binulgar laban kay Lacson, tunay na mastermind sa palasyo. Kinakapos. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan natin ngayon ay nagbula kay Pinas News Insider at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa ating Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, Senate President Alan Peter Cayetano may malaking pasabog sa palasyo at kay Senator Ping Lacson. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababay. Naglatag ng seryosong aligasyon si Senate President Alan Peter Cayetano laban kay Senator Pampilo Ping Lacson sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa Senado kaugnay ng kontrobersyal na pagpapalit ng liderato noong Hunyo 3. Sa kanyang Facebook Live nitong Sabado, ibinahagi ni Cayetano ang umano'y mga impormasyong nakarating sa kanya noong February 2026 habang may mga usapan umano noon tungkol sa posibleng pagbabago sa liderato ng Senado. Kabilang ang di umano'y pagtatangka nilang dalawa ni Senator Loren Legarda na palitan noon ang liderato. February 2026, yung ibang mga kasamahan ko sinabi na o ginamit na yung blue ribbon. May mga pinagtakpan sa majority nila. May mga pinakita sa akin. Saka ko na ilalabas yung mga ebidensya. But talagang dire-diretso yung pagbangga ni Senator SP Cayetano, no? Sa kabila, no? Sa Gatchalian Block. At eto, no? Si Senator Ping, di ba? Talagang kinakalampag niya, po. Talagang eto, talo-talo na eh. Ako iniisip ko, no? Paano kaya kapag pumasok na si SP Alan, no? Halimbawa lang mga katunay, ha? Wag naman sana, no? Halimbawa, napalitan na si SP Alan bilang, Senate President. O, kumari, halimbawa, nakabuo yung kabila ng 13. Di ba? Nakakuha sila ng 13. No? Na wag naman sana, no? Ano kaya ang magiging dating? Kasi para sa akin, no, sinasabi ng kabila ng Gatchalian Block na okay pa rin, magkakaibigan pa rin sila. Pero sa tingin ko, parang hindi mawawala doon sa kabila, doon sa Gatchalian Block, yung konting salita, no? Kay Senator Alan, sigurado yan. No? Pero doon ako na-excite eh. Di ba? Pag nakita-kita sila, yung talagang halimbawa, nandiyan silang 24 talaga. Basically, ang sinasabi, nakipagsabwatan si Senator Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Regardless kung may zero truth, partial truth, or whatever, may mga pinagtakpan from masterminds, low, lower, and then iba-ibang grupo yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang salaysay, ikinento ni Cayetano ang umano'y mga pangyayaring nasaksihan niya mismo sa ugnay ng ilang personalidad na may kinakaharap na mga kaso. Doon ko nalaman na negotiable pala yung mga kaso nila kasi tinawagan na yung mga may kaso. Huwag nyo lang iboto si Loren, bawiin nyo. Hindi na kayo kakasuhan. Ipinahayag din ni Cayetano na personal niyang nasaksihan ng mga pangyayari. Yung isa. Pero yung mga ganong klaseng pangyayari na yon na binubulgar ni SP Cayetano is talagang itinatanggi ng kabila. Gaya ng sasabihin ko uli dito, yung lagi nating sinasabi, wala namang kriminal na umamin sa sarili niyang kasalanan. Wala naman naaamin yan na, totoo ba yung sinasabi ni Senator Jinggoy sa inyo na talagang parang pamba-blackmail na parang kailangan hindi nyo iboto si ganyan or bumaliktad kayo or sumama kayo sa amin sa Gatchalian Block, mawawala yung kaso nyo. Di ba? Yung mga ganun-ganun mga ekspekulasyon.
doon na witness ko mismo dahil sa harap ko tinawagan yung isang high official at narinig ko yung pinag-usapan. So we stop there kasi nga may isa namang wala naman siyang kaso. Yung kinukwento ko sa inyo pero nagulat ako. Takot na takot. And isang dahilan, takot dahil minsan medyo napitik din siya na baka banggitin ang pangalan niya. Although he swear, wala naman siya. Kasunod nito binanggit ni Cayetano ang umano'y naging papel ni Lacson. Doon ko nga nakita na grabe ang leeway ni Senator Lacson na kasi may sinabi si Senator Lacson doon na parang hindi kausapin natin yung mga namamahala kasi yung witness na yan ay hindi credible. Pero pagdating kay Joel Villanueva, pagdating kay Jinggoy, kahapon nakita ko po itong video no na i-post. I think that was two days ago. Eh syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Ka Eric Celis. Syempre huwag niyo kalimutang suportahan ang channel ni Ka Eric Celis. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga balita ni Ka Eric Celis. Ipagpatuloy natin. Na binabanggit ni Senator Alan Peter Cayetano. Binabanggit niya na ang pasimuno ng maniobra sa loob ng Senado para mawasak o mapahina ang dating majority block ng 13 na mga senador na pinamumunuan po sa side ni Senator Alan Peter Cayetano, itinuro niya si Senator Ping Lacson. Aba. Ayan no. Ping, 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 ping. Mantakin mo. Ikaw ang itinuturo talaga, no? Itinuturo kanila na ikaw daw talaga ang talagang mastermind sa mga baliktaran express dyan sa Senado. Matinding ano yun, matinding akusasyon sa iyo yun. Diba? Hindi sa akin galing yun, ha? Sa kanila. Naku, anong masasabi mo dyan? Ping, 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 ping. Ako na wala na talaga bilib ko dito sa taong to kay Ping. Dati talagang bilib ako dyan pag sinabing Lacson, no? Tingin ko dyan talaga may paninindigan kasi isa yan sa nakapaglaban nun kay Gloria, eh. Diba? Nagtago nga yan, eh. O, para kay Senator Bato. O sige, pagpalagay natin, nagtatago si Senator Bato ngayon. O, pero si Ping, nagtago din dati. O, kung makapag-akusa sila kay Senator Bato, kala mo ganun-ganun lang, no? Pero si Senator Ping, ginawa din naman yun dati. No, nagtago pa nga ata. Sa ibang bansa ata yun, eh. Talaga sa sobrang takot, eh. Buti si Senator Bato. Siyempre, bali-balita natin nasa Pinas lang daw. Si Ping daw, sabi, nagpunta, lumipad doon sa ibang bansa. Na nakipagkontsabahan sa Malacanang at sa Ombudsman. At sinasabi dito na ang mga records ng di umano ng mga testigo sa dating hawak na Senate Committee on Blue Ribbon na pinamumunuan pa ni Senador Ping Lacson ay ginamit ito para magbuo ng mga pananakot na uri ng kaso kagaya ng ginawa kay Senator Jinggoy Estrada, ginawang pang-blackmail kay Chis Escudero at ang ganun din po kay Senator Joel Villanueva at Senator Mark Villar. Ito lang, sa totoo lang, no? Etong mga baliktaran express na nangyayari sa Senado, gaya nga yan si Cheese, is biglang pumanik doon. At eto, nachichismis daw si Senator Villanueva, maaaring lumitaw na, no? Kung magkakaroon ng sesyon ang Senado. No? Sinasabi nga ng mga tao, wala, babaliktad ka, Villanueva, ganito. Eto lang yan, eh. Parang naiisip ko doon sa sinabi ni Senator Jinggoy na hinihimok sila na lumipat kapalit ng parang mabasura na yung mga kaso nila, no, mawala na kung ano man yung ano. Parang kasing naiisip ko din na parang hindi kaya parang totoo. Ito lang parang conclusion lang natin to. Hindi kaya parang totoo kasi sa totoo lang ang lumilipat sa Gatchalian Block yung may mga kaso. Diba? Bakit yung may mga kaso ang lumilipat sa Gatchalian Block? Kasi doon naman kay Cayetano Block, sa Cayetano Block, ang dami-dami din naman yan. Nandiyan dyan sila Senator Amy, nandiyan dyan si Pongo,
Nandiyan dyan si ganito, si ganyan. Si Marcoleta. At iba pa, Pia Cayetano, etc. etc. Pero hindi mo sila nakikitang lumilipat. 'Di ba? Siguro although nililigawan sila siguro na lumipat, pero hindi ata katulad nung ginagawang panliligaw kay Senator Jinggoy. Di kaya yung ginawang panliligaw kay Senator Jinggoy, yun yung ginagawang panliligaw o ginawang panliligaw kay Senator Cheese, kay Senator Villanueva, at maaaring sa dalawang senador na Villar. Kasi kung mapapansin nyo talaga mga katunay, pag tagpi-tagpiin natin ang senaryo, halos ang bumabaliktad o babaliktad na sasama sa Gatchalian Black yung mga kinasuhan. Diba? Tapos sinabi ni Senator Jinggoy, isa siya noon dati sa mga kinasuhan na nililigawan na bumaliktad ka lang, mawawala na ang kaso mo. Diba? At ngayon, nakikita natin, ang mga lumipat sa kabila o lilipat pa lang ay may mga kaso din. What do you think? May I think? I think. Ito po yung mga tinarget para makuhanan po ng pagkakataon na gamitin ang pangbablackmail sa kaso. Mahina, gawa-gawang kaso, kulang sa ebidensya, subalit dahil po ombudsman ang nananakot, na pwede itong iakyat sa pagkakaroon ng kaso sa Sandigan Bayan, edi matatakot ka kung hindi malakas ang loob mo, kagaya ni Senator Jinggoy Estrada. Sa totoo lang talaga, di ba? Kung may kaso kang ganun, alam mo talagang makukulong ka. Siyempre, alam mo kung gaano katagal kang makukulong eh. Hanggat nandiyadyaan ng administrasyon, makukulong ka talaga. O, siyempre, baka mamaya iniisip nila na, sinasabi nila na, ano lang, conclusion uli natin to ha. Wala, sabi, no? Akala nyo ba hindi na mapapalitan? Akala nyo ba mapapalitan pa kami? Hindi na. Gano'n. Kaya habang nandito pa kami, nakakulong ka, boy. Kung hindi ka babalik, parang ganun ba yun? Parang ganun ba? Ako nagtatanong lang ako. 'Di ba? Talagang kasi, kung ikaw may kaso ka at hindi ka sanay sa ganun, no? Sigurado babaliktad ka eh. Oo. Si Senator Jinggoy kasi, naranasan niya na yun eh. Pero bukod sa naranasan niya, pinakita ni Senator Jinggoy dito yung sakripisyo, yung prinsipyo. Kasi kung tutuusin, isa din si Senator Jinggoy sa napakadali lang na sa napakadali lang bumaliktad. 'Di ba? Yun ang iniisip niya. Napakadali lang niyang bumaliktad. Saglit lang 'yan. Pero hindi niya ginawa. Bagkos, ako ay inaasahan ko nung baka si Senator Jinggoy yung bumaliktad eh. Pero iba ang naging resulta. Si Senator Jinggoy ang hindi bumaliktad. So, parang yung mga natitirang may kaso is parang nataranta. 'Di ba? Sa pagkakakulong ni Senator Jinggoy. Siyempre, pwede sabihin na napakulong na namin si Jinggoy. Baka gusto mo ikaw naman. Pwedeng gano'n, no? Sa atin mga sapantaha. 'Di ba? Siyempre, matatakot ka naman. Pag hindi ka kumampi sa amin, lagot ka kay Hart. Makakukulong ka na maaga. Hindi kayo magkikita. Papasko pa naman. Okay, Senator Villanueva, pwede din gano'n. Makakukulong ka. Pag hindi ka lumipat. Parang ganun ba yun? Parang ganun ba yun? That's bad, ha? Pero dun sa dalawang magkapatid na Villar is talagang, matapang talaga eh. No, kumbaga, see you in court. Di ba? Sabi nga ng tatay. Si Escudero, mahina ang loob at taksil sa paninindigan, naghudas sa kaniyang mga kasamahan sa 13 original majority block bago po itong sabotahe na nangyari ng 12 Judas. So, very sharp ang tinuran ni Senator Alan Peter Cayetano laban kay Ping Lacson. Sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano that it was Ping Lacson who orchestrated
and made the initiation of conspiracy, pakikipagsabwatan. At ito, hindi niya sinabi ni Senator Alan Peter, alangan naman po makipagsabwatan si Ping Lacson sa mga security guards at barangay tanod. Hindi, walang epekto yun. Kanino siya nakipagsabwatan? Kay Marcos Jr., sa asawa ni Marcos Jr. na si Lisa Araneta, at mismo kina Boying Rimulya. Grabe yung credibilidad ni ni Ping Lacson. Talagang para sa akin parang bumaba siya, bumaba yung bumaba yung dating niya. 'Di ba? Yung dating talagang matatag, may prinsipyong tao, no? Siyempre pulis matapang, 'di ba? Talagang bumagsak dahil sa mga ganito lang na ginagawa niya. Ewan ko ba kung bakit. Natatakot na ba siyang makulong uli dahil kinalaban niya nun yung panahon ni Gloria? 'Di ba? Naranasan niya siguro yung hirap ng pagtatago. 'Di ba? Kaya ayaw niya nang bumaliktad o talagang kumakampi na siya, sumasabay na lang siya sa agos. 'Di ba? Kaya parang iba, ang laki ng pinagkaiba din ni Senator Lacson ngayon. Parang hindi na rin siya yan Parang sa mga tulpo, hindi na sila yan. 'Di ba? Parang kinain nila yung mga sarili nilang prinsipyo. Masarap ba? Ano lasa? Ano po ang mga nilalaman ng pakikipagsabwatan na ito o pagtataksil ni Ping Lacson? Una, mag-case build up laban sa 4 na mga senador, no? Si Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada, Mark Villar. Tinarget po sila dahil na-mention sila doon sa mga di umano nakatanggap o nasasangkot sa mga maanomalya na mga proyekto, including sa flood control projects at mga insertions sa budget, no? At saka nakikita mo naman kasi sa mga interview kasi ni Ping, sa mga interview, sa mga investigasyon ni Ping 'Di ba? Alos talagang yung Blue Ribbon talagang nakakatamad na nung panoorin simula nang hinawakan niya. Halatang walang pinupuntan. O kita nyo ngayon yung Blue Ribbon. Nawala kay Marcoleta, nawala kay Senator Pia. O, nagkaroon ba ng thrill? Kita mo nga ngayon, parang ayaw na nilang imbestigahan yung flood control project. Gusto na lumundag doon sa impeachment ni VP Sara. 'Di ba? Wala na kasi. Kung makokontrol nila yung ball game na yan, wala na. Hindi na para hindi na para magkaroon pa ng mga investigasyon diyan. Kung magkakaroon man yan, parang ICI na lang yan. 'Di ba? House show na lang yan, kumbaga para makita lang na nag-iimbestiga kami. Pero sa totoo lang wala naman talagang mangyayari. 'Di ba? Kita nyo, ilan pa lang ang mga sinasabi nyong nakukulong. Yung mga nakukulong na yun, di natin alam kung may kasalanan ba yan o wala. Di pa nga kayo sigurado dyan. Di ba? Sa dami ng mga binanggit ng testigo, halos wala kayong nahila dyan. Di ba? Ito yung binabanggit ni dating Yusek Bernardo na naging bata-bata nila Marcos at nila Bunuan at nila Romualdez sa pagpapalaganap ng sindikato sa tinatawag na flood control scandal na ito. So, ginamit itong mga salaysay ni Bernardo without any further corroborating na mga ebidensya o patotoo at pinatulan ito nila Risa at nila Boying Rimulya at nila Bongbong Marcos para magkaroon ng leverage of so-called case build-up to harass, intimidate, and blackmail itong mga senador na ito. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano na video, itinuturo niya na ang pasimuno si Ping Lacson. Pangalawa, ang purpose ng case build-up, kahit mahina ang mga kaso at gawa-gawa ang karamihan sa kwento doon upang sirain ang mga senador para nang sa ganon ay hindi mapuruhan ang House of Representatives na siyang pinakasindikato na pugad nila Marcos at Romualdez doon sa pagpapatupad ng di umano ay 1.9 trillion pesos na ang kabuang infrastructure project sa flood control na naging kinulimbat at kinurakot. Idinamay ang mga senador para halo-halo at hindi mapupuruhan ang mga sindikato nila sa House of Representatives na siyang naunang lumabas sa mga salaysay noon nila Sara Diskaya, Curly Diskaya
at ng iba pang mga naging testigo bago pa lumantad itong 18 former soldiers na ito. Kaya para sa akin, itong flood control project na to, mga katunay, itong issue na to, wala na talagang pag-asa to. No, sa panahon ngayon talagang case closed na to eh. No, wala na tayong aasahan dito. Lalong-lalo na kung si SP Cayetano matatanggal bilang Senate President. Kung makakabuo sila ng 13, talagang wala na. Ngayon kung sasabihin man nila na mag-iimbestiga kami, no? Iimbestigahan namin yung flood control project na yan. Halimbawa, ito, yung mga gatyan, mag-iimbestigahan. Wala yan. Di ba parang ganun lang din yan, parang lakson lang din yan. Pero yung tunay na hinihintay natin yung resulta, wala tayong makikita dyan. Kaya parang magsasayang ka na lang ng oras sa panonood mo sa Blue Ribbon nila. Diba? Siyempre, kung manonood man tayo, siguro chichismisan na lang natin kung ano yung mangyayari sa loob, kung paano nila bardagulin yung mga nandoon. Diba? Kawawa mga testigo. Ako, nakikita ko nung panahon ni Ping eh. Kawawa yung mga testigo. Mantakin mo, ikaw na tumitestigo, ikaw na yung nagsasabi ng mga naging kasabot, ikaw pa yung lumalabas na masama, ikaw pa yung lumalabas na peke, at ikaw pa yung lumalabas na may kasalanan. Diba? Na naka-security detailed kay Ginoong Saldico, tinumbok na po ang mga operations ng sindikato sa loob ng House of Representatives. Kaya naman, Yan yung House of Representatives. Hindi ko na mabanggit eh. Yung House of Representative na yan, kita mo naman, tuwan-tuwa sila ngayon, di ba? Pumabor na naman sa kanila yung pagkakataon. nakakapagtaka kung bakit itinuro si Ping Lacson. Purposely, he was there sa Senate Blue Ribbon Committee for the purpose of cover-up, for the purpose of manipulation, and for the purpose of exonerating Marcos and Romualdez. At para magkaroon ng labo-labo na uri ng komitiba na daloy sa investigasyon, at ang sabi nga niya, wala naman talagang mastermind daw sa flood control anomaly or loko-loko, di ba? Kita niya naman, ikaw ba naman, sasabihin mo walang mastermind dyan sa flood control anomaly na yan. Ano yun? Trip-trip lang nila mangulimbat ng pera ng taong bayan? Yung mga nagtatrabaho sa mga ahensyang yon, sa DPWH, sa mga etc. Ibig sabihin, trip lang nila yun. Diba? Naku, laking pera to, kunin natin. Hindi sila natatakot, may presidente. Hindi sila natatakot sa mga gagawin nila. Diba? Siyempre, matatakot ka, kakabahan ka. At hindi ka naman basta-basta kikilos nang alam mong wala kang pader na sinasandalan. Kasi yung mga ganyang kabibigat, at alam nila siguro mabigat yun. Mabigat na kaso yun kapag nabulilyaso sila. Diba? So para sa akin, hindi para kumilos sila nang walang sinasandalan. Kayo mga katunay, comment kayo sa comment box. Naniniwala ba kayo na walang pader na sinasandalan? Diba? Yung dyan sa flood control issue na yan. Yung mga nangulimbat dyan. Di ba parang malabo? Dalo ng pangungurakot at pangungulimbat sa flood control. O, di ba? Dahil lahat naman daw dumiskarte. Yan ang tinatawag na squid tactics. Bubugahan mo ng tinta para maging malabo ang tubig at hindi makikita ang katotohanan kaagad na ang punong salarin talaga naman, ayon mismo sa naunang salaysay sa previously ay Marcolita-led na Senate Blue Ribbon Committee, tumutumbok kay Marcos at kay Romualdez. So yan, purpose ni Lacson po ay pahinain ang pagkakaisa sa 13 senators na nabuo ang bagong bloke ng mayoriya, kung kaya napatanggal itong si Itbulaga Tito Soto bilang Senate President at pati si Ping Lacson bilang Senate Pro Tempore, mga kababayan. Okay? So, pangatlong purpose po nila, Lacson at nila Lisa, Bongbong Marcos at Boying Rimulya, ito po yung insinuated o tinutumbok ng pahayag sa video ni Senator Alan Peter Cayetano na nagkipagsabwatan at ang nag-initiate, nag-facilitate si Ping Lacson. No? Kasama talagang diin na diin si Lacson dito, ha? Ako, depensa naman dyan, Senyor Ping. Kita mo, diin na diin ka rito. Naku. Boying Rimulya sa pagbubuo ng ganitong harassment. No?
Ang pangatlong purpose na nakita natin dito sa ginawang pakikipagsabwatan o pagtataksil at paghuhudas ni Ping Lacson sa Senado at para isulong ang kanyang commitment na protektahan niya ang mga mandarambong at mangungurakot sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez, lalo na ang mga mastermind, ay ang layunin nila na hindi magiging oposisyon ang Senado. Kasi kung hindi po itinulak ang bogus, invalid ICC arrest order na walang confirmatory affirmation from the court sa Pilipinas at subject for resolution pa ito sa Korte Suprema, ay si Senator Bato de la Rosa nandyan pa rin po sa Senado. At kung hindi nakipagsabwatan si Ping Lacson, ay nandyan pa rin si Senator Jinggoy Estrada. No? At Tsaka halata naman kasi sa nangyayari ngayon, di ba? Kita nyo, kakaupo lang ni Senator Alan at nagpakitang gilas agad si Senator Alan na talagang hindi siya pwedeng hawakan sa leeg. Kita nyo, bara-bara nilang tinatanggal. Diba? Ura-urada. Minamadali. Diba? Parang sasabihin nila na magkakaibigan kami dito sa Senado pero ganyan ang ginagawa nilang pambabalasubas kay Senator Alan. Diba? Samantalang sila, kapag sila may pinatatanggal, tapos yung tinanggal, umalis na, yung pinalit nila is tumatagal naman sa pwesto. Hindi pinatatanggal nung umalis. Pero ngayon nakikita nyo ngayon, no? Pinatanggal si Tito Sen. Ura-urada, gusto nila na matanggal agad si Senator Alan. Parang ayaw nilang bigyan ng pagkakataon na makaporma si Senator Alan. Kasi alam nila yung mangyayari. Alam nila si Senator Alan, matalik na kaibigan ni PRRT. Di ba? Yun din ang isa sa bumabagabag sa kanila. malamang si Chis Kilay Duwag Escudero ay hindi na pressure na tumawid at makipagkuntsabahan dahil sa mga pressure blackmail type cases ng ombudsman labang sa kanya. Ayun, at ating nato ngayon ang video na nagbula kay Pinas News Insider at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Ka Eric Celis. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.